Nang-e-exploit ng mga bata for the content. Nang-e-exploit na nga, nang gagaya pa ng content. Magre-react pagka sinabihang walang originality. Welcome to another live and to another episode. On today's episode of Megan Rants, may question ako. Naniniwala ba kayo na imitation is the highest form of flattery? Tama ba yun? Nagtanong kasi hindi siya sure. Sabi nila, it's kumbaga parang pag nandun ka na sa part ng career mo na ginagaya ka na ng ibang tao, ibig sabihin daw, you are already creating or making an impact. You are already making a dent. A dent? Kasi ginagaya ka na eh. So, ibig sabihin, effective whatever it is na ginagawa mo, kaya ginagaya na ng ibang tao. Pero ang question ko, up to what extent ba dapat? Yan. Hanggang saan ba dapat yung pwedeng gayahin? Hanggang saan ba dapat? May hangganan ba yon? Or pwede bang you can create a career out of panggagaya from a specific content creator or creating content from somewhere else? Ito kasi yung recent issue ng mga netizens na, of course, katulad natin, makikisawsaw lang din. Mukhang nag-aaway. Ayan. May konting iringan sa online. Si Boss Toyo at yung kanyang sinusuportahan na content creator na si Rhea Vlogs. Laban talaga. At si Stefano, yung content creator na hindi ngumingiti. Yun talaga eh, yun ang ko sa kanya, yun yung dating niya sa akin eh. Yung hindi siya ngumingiti, lahat ginagawa niya kung ano-ano with a straight face. So, yun yung mga content niya na nakikita ko online. So, recently, nag-post si Stefano ng PSA. Hindi naman siya parinig eh. O pwede, sige, sabihin na natin parinig. Or medyo may patama doon sa mga content creator na gumagaya ng content niya. So, yung mga netizens were very quick to identify kung sino yung content creator na sobrang gumagaya kay Stefano. And that is yung content creator na si Rhea Vlogs. So, parang based on observation, itong content ni Rhea Vlogs ay sobrang kaparehong-kapareho nung content ni Stefano. So, syempre, si Stefano na as a content creator na pinaghihirapan niya yung content niya. Well, of course, lahat naman ng mga creator na yan, pinaghihirapan yung content niya. So, siguro, naglabas lang siya ng nag-rant lang din siya. Okay? And, naman niya yon? Kumbaga, may karapatan naman siyang mag-rant or magreklamo, maglabas ng kanyang hinaing, di ba? So, ngayon, parang nahati yung mga tao na parang, bakit? Ganon. Parang, bakit masama ang loob mo kung kinokopya at ginagaya ka? May mga netizens na nagsasabi na, ganyan talaga naman sa mundo ng internet. Once you uploaded a content, once you uploaded a video, hindi mo maiiwasan na kopyahin yan ng iba, no? And sa mata ng ibang netizens, ganyan talaga sa internet. Pagalingan lang yan. Nagkokopyahan lang din naman talaga yung mga content creator. 'Di ba? Pagalingan na lang ng execution, ng edit, 'di ba? Or ng kung paano i-convey. Paano ipaparating sa mga viewers ang message or whatever. So, bakit daw naglalabas ng hinaing si Stefano? Ngayon, ang point of view naman ni Stefano, wala namang masamang gumaya, no? Wala naman. Kasi, again, tama naman, hindi naman nakaka-copyright sa'yo yung isang specific na content eh. There's no such thing, okay? Totoo naman yun, kapag in-upload mo na yan, pwedeng gayahin niya ng kahit sino. Wala namang masama gumaya, pero wag naman daw sana na ultimo yung paano inedit, kung paano ginawa, like, kopyang-kopya. Ang point ni Stefano, wag naman sobrang gayang-gaya. Maging creative pa rin kahit papano. Parang yun yung not verbatim, pero yun yung point niya. Na parang, wag naman yung to the smallest detail ay gagayahin, 'di ba? Nasaan naman yung creativity, ganon. So, yun yung point ni Stefano doon. So, apparently, itong si Rhea Vlogs, no, yung bagets, no, hindi ako sure kung ilang taon na siya, basta
Itong Bagets na ang nagpapatakbo ng kanyang page ay yung kanyang father, yung kanyang tatay. At itong tatay niya na to ay close or kaibigan ng isa pang content creator, ang ang content creator behind the YouTube channel or YouTube series na Pinoy Pawn Stars, si Boss Toyo. So, si Boss Toyo, pinagtanggol niya ngayon yung kaibigan niya, si Rhea Vlogs, na parang, bakit nagagalit, ganyan. To the point na parang nag-live pa si Boss Toyo and nag-explain siya. At dun sa live na yon may mga netizens na nagko-comment na mali kasi yon, na hindi dapat ganon, o hindi dapat nanggagaya. To the point na medyo heated na yung yung Facebook live niya, na talagang sumasagot siya dun sa mga negative comments ng mga tao during his live. Ngayon yung mga tao napansin na siguro tinamaan din si Boss Toyo dun sa statement ni Stefano, kasi si Boss Toyo, yung kanyang parang Pinoy Pawn Stars na YouTube content is also based on a show, on a series sa ibang bansa. Meron talagang Pawn Stars sa ibang bansa, sa US. Na ganun yung ginagawa, yung bumibili ng mga kung ano-ano, nakikipaghagel based on perceived value ng kung ano mang item. Ganun na ganun, parehong-pareho. So, kaya yung mga tao, kaya ka siguro nagre-react ng ganyan, kaya ka nagagalit, natamaan ka dun sa comment or dun sa statement ni Stefano na okay lang manggaya, pero wag naman yung sobrang gayang-gaya, like kopyang-kopya na, ganon. So, yun yung binabato sa kanya ng mga tao, kasi ikaw din mismo, gaya-gaya ka ng content and you are milking it. Diba? Yung content na ginaya mo, it's earning you so much, and ginaya mo lang yan somewhere. Parang ganun ngayon yung sinasabi ng mga netizens. To the point na sobrang, antindi ng backlash, dinilit ni Boss Toyo at ni Rhea Vlogs yung explanation nila, yung post nila about whatever Stefano posted. Nag-react kasi sila So, dinilit din nila. So, ayun, nag-delete. Nag-delete. Ganon. Sabi ng mga tao. But, kung tatanungin nyo ako, like I said, di ba, imitation is the highest form of flattery. So, ibig sabihin, you're doing something okay kapag ginagaya ka na ng ibang tao. But at the same time, I also agree with what Stefano mentioned na okay lang naman yung manggaya, pero wag naman yung sobrang gayang-gaya. Lagyan mo naman ng konting touch mo, ng konting flavor mo. Kasi yung ganyan, yung sasabihin niyo yung kopyang-kopya, ginagaya. Hindi lang naman yan sa mundo ng internet, hindi lang yan sa mga content creator. I mean, makikita mo yan in different businesses, in different aspects. Kahit nga sa radyo 'di ba? Programs on radio, halos makikita mo naggagayahan lang din naman. Promos ng mga fast food businesses or whatever. Makikita mo yan, naggagayahan lang din sila. 'Di ba? But the point is, okay lang naman manggaya, pero wag lang sobrang gaya naman. Ang negative part kasi nun, pag sobrang ginagaya mo, pwede kang kumita from it, pero yung recall, dun pa rin sa original yun kung saan yun nagmula. So, always make sure na okay lang naman gumaya, pero lagyan mo ng flavor mo. 'Di ba? Lagyan mo ng flavor mo, because hindi ka maaalala nila dyan. Yung pinaggayahan mo din, maniwala ka sa akin. Yung pa yung binabato sa kanila na parang, ay, ano ba yan? Nang-exploit ng mga bata for the content, parang ganun ang dating. Nang-exploit na nga, nanggagaya pa ng content, ganyan. Tapos, magre-react pagka sinabihang walang originality, mga ganon. So, kaya medyo, grabe yung backlash sa kanila. Kaya siguro, naiintindihan ko kung bakit siguro sila nag-delete. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang
Sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito ha kasi